Shalom, my brother and Tazar. I'll be speaking in my own tongue again. I just woke up actually. It's 7:30 in the morning right now. Happy to see you again. God bless you. Yeah, thank you so much, my dear brother and Tazar. How's the ministry so far? We have short period of time given to us, my dear brother and Tazar. We have a very short period of time to do the online ministry. It is coming. They will going to stop every online ministry and they're going to reduce little by little the ministry online. They are very strict right now actually. Until now I cannot post to groups. I cannot do it. So the only way for the ministry to be spread out is by the people who are watching to post them to different groups. But amen, brother and sister. Thank you so much. Hallelujah. Praise the Lord. By spreading out to every group which our brethren are in that group, they can able to send it. That's the only way. But if not, I cannot do anything. That's why the only way to spread the ministry of the Lord Jesus Christ is to have disciples. That's why He needs to go out and go back in heavens above so that the Holy Spirit will come. And by the power of the Holy Spirit, He'll be the one to prophesy the Word of God from the people who are willing to be part of the ministry. They're gonna be the spokesman, the representative of the Holy Spirit or the Lord Jesus Christ. Look, the ministry. Only few who are helping the ministry in spreading the gospel of the Lord Jesus Christ, the kingdom of God, you know. That's why it's too pitiful. Sound doctrine is not easy to bear. Sound doctrine is not easy to accept. It's an itchy to their ears, you know. They don't like it because they used to it. They used to for 218 years. They used to be entertained. They used to be entertained. Pastors, people of the living God around the world, they used to be entertained. That's why when sound doctrines came, which is the two gospel, and the gospel of the kingdom of God preached by Dr. Miles Monroe, they don't like it. They don't want to hear it. It's too bad actually. It's too bad. Actually, the main target of the online ministry, my dears, the main target, the main concern of the online ministry, pastors. Really, pastors. Because they are the only people who can understand, supposed to be the ministry of the Lord Jesus Christ. A lot of people are watching, I know, but they are trying to understand, but they cannot understand. Because even though they are trying to understand the two gospel, once they go to church, the teaching is different. Shalom po, Pastor Benny. Napakinggan po ninyo yung tithes and offerings. Sarap pong makinig. Nung nakikinig ako, talaga nag-enjoy ako. Sabi ko, sarap nang makinig nito. Parang kon lang ba? Yung parang usapang kanto-kanto. Hindi na actually kanto-kanto. Yung parang bang nagkakape ka, tapos may nagkukwento, ano. Sarap pakinggan yung ikabo at handog. Sarap pakinggan talaga. Nag-enjoy ako nung nakikinig po ako. Ay, hallelujah. Ay, hindi ako makapag-share po talagang restricted po
ang mga kababayan kong Pilipino, matitigas ang ulo. Kasi din yun nga naman kung tatawag ba naman talaga ang Diyos ng mga pastor galing sa seminaryo, dapat lahat na kayo. Lahat ng mga nag-aral ng seminaryo, dapat tinawag na kayo para magkaisa ang mga anak ng Diyos. Tama po, mga kababayan ko po, mga preachers dyan at saka mga kapatid sa pananampalataya. Tama po. Dapat sana ganun Kaya lang, hindi naman. Hindi naman po Hello, Sister Shin. Kung kaya mong i-share ulit, Sister Shin, paki-share mo ulit sa mga grupo. Lalo sa mga kapatid sa pananampalataya para makapanood sila ng live. Ginawa ko yung live kahapon ng talagang madaling araw dyan para hindi kayo makapanood. Kasi gusto kong kahit papaano pagising ninyo, yun, meron kayong mapapakinggang kompletong mensahe. Yan, di ba? Tithes and offerings. Ang sarap pakinggan. Hindi ko alam kung nakakapag-share ako dito No? 6 shares lang Limited talaga itong online. Limited siya. Hindi nakatulad ng dati. Kasi kahit na gumawa pa ako ng sarili kong account ulit, yung bago, meron naman pa akong bago kaya lang wala din. I-restrict din po nila yun pag naglao. Kaya wala din pong kwenta. Kaya ang online ministry lang talaga kapatid ko. Kaya merong online ministry. Kayo po. Lalo na kayo, mga Facebook friends ko po, syempre. Lalong-lalo na po kayo. Tinan mo gusto mong lumago sa pananampalataya, di ba? O yan, 2 Gospel Ministry. Merong 2 Gospel, ayan po. Meron ng 25, sige, simulan na po natin. Kaya lang, yung mga 25 na yun, meron din iba't ibang lahi. May mga nanonood din po, pero okay na rin. Actually, itong mga ibang lahi din po, mga kapatid po natin, pinapakinggan po nila talaga. Kaya nga like sila, kaya di nila, ewan ko, paano nila iniintindi. Kumusta na po ang atin pong buhay pananampalataya, mga mahal ko pong mga kapatid. Binigyan po tayo ng Diyos na buhay, lalong-lalo na po sa bansang Pilipinas. Pag nagtatagalog po ako, ang target ko po dyan, sa bansang Pilipinas po. Wala na pong iba. Kayo po ang target po. Kayo po ang nais ko pong turuan at bahaginan po ng 2 ebanghelyo. Kasi nga po, actually, mas nag-i-enjoy ako sa Tagalog kaysa English Kasi masarap po magsalita ng Tagalog. Masarap. Yan. Magtagalog po ulit tayo, mga mahal ko pong mga kapatid. Tithes and offerings na naman. Hindi. Yung testimony ko po sa tithes and offerings. Matindi po yung lalo na po yung first fruits. Yung kauna-unahang yung first fruits ko po, kauna-unahan noon. Nahirapan po ako nun. Magkwento po ako ng konti, pero sandali lang po Yan. Matthew 7. Matthew 7. Okay. Sige, mag-share pa ako ng konti, mga mahal ko pong kapatid. About po sa buhay ko po, sa tithes and offerings, first fruits. Sa ngayon po, yun lang naman po ang nagagawa ko po sa pananampalataya ko Yan. Nangyari po kasi noon, nung mga panahon na yon, siyempre nakilala ko pong ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon sarili kong tagapagligtas. Kahit na Catholic ako, kahit na 15 years old ako noon, siyempre, tayong mga Pilipino, kahit na Christian na, sige, binabahaginan pa rin,
Kasi ang kulang kasi tayong mga Pilipino, lalo na pa yung mga Catholic po nating mga kapatid sa pananampalataya. Actually, lahat eh. Kahit mga born again dyan, ako no, mga bonjing na yan, mga kapatid natin sa pananampalataya, ang kulang talaga sa atin, relationship, yun. Relationship ko talaga. Wala na pong iba. Shalom, my dears. I need to speak in my own tongue, my dear brethren. I need to help the maturity of our people out there. So, relationship po. Lahat ng mga mananampalataya na hindi lumalago, ang relasyon po nila sa Diyos mismo, sa Panginoong Jesucristo, hindi yun ang dahilan. Kaya may mga bonjing. Yan po ninyo, sino bang nagdala ng kingdom of God? Sino bang nagdala ng gospel? Ang Panginoong Jesucristo eh. Ang kingdom of God. Diba? Nandoon. O, tinanong po natin, balik tayo sa pinaka-basic. Ang pinaka-basic ng kingdom of God, pinaka-simpleng turo, nasa Mateo. Yung Mateo na naman. Kasi nasa unahan po kasi. At saka nandun naman po nakasulat talaga, mga mahal ko pong kapatid. Nasa Mateo, versikulo 4, kapitulo. Tama. Kapitulo 4, versikulos 17. O ito, di ba nabautismuhan siya, ang Panginoong Jesucristo, di po ba? Ang Panginoong Jesucristo, siyempre, nung edad na siyang 30, yan, so magsisimula na pong kanyang ministeryo. So ang ginawa niya, nagpabautismo siya kay Juan the Baptist sa Ilog Jordan. O, nagpabautismo siya. Pinigilin pa nga siya ni John the Baptist, sabi ng ganyan, Panginoon, sabi niya, bakit ka magpapabautismo sa akin? Dapat sana akong mabautismuhan sa iyo. Sabi naman ng Panginoong Jesucristo, tapos ka na, sabi niya. Actually, tapos na pong nabautismuhan si John the Baptist. Sa sinapupunan pa lamang po ng kanyang ina, kay Elizabeth, baptized na po siya ng banal na spirito. Yun pang pinakamahalaga doon. Nabaptized na po siya. Ang Panginoon Jesucristo, hindi naman siya nabaptized eh. Tingnan mo ha. Sino sa mundong ito ang nabautismuhan sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina kapatid? Ito namang Panginoong Jesucristo, di ba? Tignan po natin siya. Bakit hinintay pa niya na 30 years old bago siya mabautismuhan ng banal na spirito? Hindi niyo napapansin yun eh. Kasi parang hangin lang na tapos wala na. Yan lang yung mga zoomy cruising na mabibilis na mga hindi mo napapansin, di ba? Yung mga mga virus, siyempre hindi natin nakikita. Hindi mo napapansin. O nga naman nabautismuhan si John the Baptist sa tiyan ng kanyang ina ng banal na spirito. Tapos itong Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos, wala. Hindi siya nabautismuhan. Hinintay pa ng 30 years old bago siya nabautismuhan. Bakit? Bakit kaya? Bakit bata pa lang, bakit nung napupunan ng ating Panginoong Jesucristo, wala pa siyang banal na spirito? Yan. May mga bagay na hindi natin maintindihan. Di ba? May mga bagay na hindi natin maintindihan. O tayo, kapatid ko, kailan tayo nagkaroon ng banal na spirito? Baka hanggang ngayon, yung iba wala pa eh. Matagal ka nung nakikinig dito kapatid ko, baka ikaw wala pa rin banal na spirito eh. So paano mo malalaman ba na meron kang banal na spirito? Siyempre magbabago ka. Lahat ng ginagawa mong mga kasalanan, nakukonsensya ka. Kasi kung wala kang banal na spirito, wala kang konsensya kapatid. Bakit? Kasi kung meron kang banal na spirito, lalago ka sa pananampalataya. Ngayon, pag lalago ka sa pananampalataya, siyempre, magiging sensitive ka o magiging maingat ka sa bawat ginagawa mo sa buhay mo. O pansinin mo ngayon ang buhay mo, kapatid. Di ba? Bakit ka hindi lumalago? O, yun ang dahilan. Wala kang banal na spirito. Parang kung meron ako, Brother James, hindi ko lang alam. Ang tanong, paano mo malalaman kung meron kang banal na spirito? Kasi kung meron ka talagang banal na spirito, malalaman mo kapatid. Malalaman mo. Madali lang yon. Diyos ang pumunta sa buhay mo eh. Di ba? Diyos yan eh. Alangan naman pupunta dyan na parang multo, parang demonyo na. Dito muna ako. Pag nagkasala yan, palalalain ko. Hindi eh. Di ba? Mga demonyo talaga nagtatago sila. Hindi sila nagpaparamdam basta-basta sa katawan mo na nandyan pala yung mga demonyo na yan. Ang banal na spirito, kapatid, Diyos yan eh. Gustong-gusto nga niya mag-manifest sa inyo eh. So, sabi niya,
Nakalagay sa Galatians chapter 5 verse 25. Mamuhay kayo sa banal na spirito, sabi niya, at lumakad kayo sa banal na spirito. Di ba? Anong gagawin mo? Malalaman at malalaman mo, kapatid. Yung tinatawag nilang walk on the sand, print on the sand, mali yun, kapatid ko. Hindi dalawang paa ang nakalakad doon. 4 dapat yun. Di ba? Meron ba kayong ganun nakalagay? Meron ba kayong biniling ganun sa bahay po ninyo? Footprint in the sand. Yung footprint in the sand, mahal kong kapatid, dapat 4 ang kanyan. 4 dapat ang paa dyan. Tapos, yung paa mo dapat nasa likuran. Nasa likuran dapat. Ang Panginoon Kristo na uuna, hindi yung nasa side. Hindi ka nasa side na hawak-hawak yung kamay mo. Hindi, nasa likod ka. Kasi nga sinusundan mo ang Panginoon Kristo eh. Kaswelo mo, kapatid. Alangan naman kalong-kalong ka ng Panginoon Kristo. Katanda-tanda mo na sa pananampalataya, binubuhat ka pa rin ng Panginoon Kristo. Namatay ka na nga lang, naburol ka na nga lang, nandun pa rin. Hindi naman Yung mga hayop nga, pinababayaan ng mga anak nila kapag malalaki na, pinababayaan na. Di ba? Tinan mo yung agila kung paano nila turo ng mga anak nila kapag malalaki na yung mga pakpak. Di ba nga paraan yung mga yan Unti-unti. Tinatanggal ng nanay at tatay yung pugad. Unti-unti yan. Sana matutulog yung agila. Wala na. Kasi bakit? Tuturuan na siya lumipad Ganyan yan. Tapos ikaw hanggang ngayon, bonjing ka pa rin. Mahal kong kapatid. Mahiya ka naman Mahiya ka naman. Mahal kong kapatid. Oo, mahiya ka naman. Huwag mo nang hintayin pa na dumating ang Panginoon Kristo. Kasi kapatid ko, pag dumating ang Panginoon Kristo, judgment na yun. Saan mo mababasa yung kapatid ko? Yung sa Book of Revelation nga, kapatid ko. Nagbabasa ka ba ng Book of Revelation, kapatid? Nandoon yun. Pag dumating siya, hari na siya, meron nga siyang korona Ikaw kaya, may korona ka kaya, kapatid? Baka hanggang ngayon, wala ka pang korona Bakit? Iligtas ka lang Wala ka namang ginagawa sa pananampalataya mo. Yung ginagawa mo nung nanampalataya, bago ka nanampalataya sa Panginoon Kristo, hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin. So, nasa ang pagbabago? Nasa yung tinatawag mong kaligtasan? Oo, naintindihan ko yun na tinuturo ng mga pastor yan sa simbahan mo, kapatid ko. Ang Holy Spirit na natuturo sa atin, hindi naman talaga mga pastor. Kahit ako, kapatid ko. Nakikinig ka lang, nagbibigay lang ako ng impormasyon at pangunawa. Di ba nakalagay doon? Pastor din naman ako, kapatid. Yan. Certified pastor na rin pa ako sa pangalan ng Panginoong Kristo, di ba? Chaplain nga lang, under sa chaplaincy. Di ba? Nakalagay doon, kapatid ko. Jeremiah chapter 3, verse 15. Nandoon yon. Binigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking puso, sabi niya. Punta tayo ulit doon kasi binanggitin kanina kahapon sa tithes and offerings. Banggitin natin ulit yung kapatid ko para ma-encourage naman kayo na may mga pastor palang ganito pero may mga pastor na huwad din naman. May mga huwad na pastor, marami sila, kapatid. Kahit na mga born again pastors po yan, may mga huwad pa rin. Bakit? Hanggat hindi nagtuturo patungkol sa kabanalan ng pastor mo, kapatid, huwad yan. Huwad yan. False yan, kapatid ko. Bakit false, Brother James? Pastor sila Anong daladala nilang ebanghelyo dapat pag pastor sila? Pag ang isang pastor ay pastor, anong ebanghelyo ang daladala nila sila, kapatid ko? Death and burial and resurrection, Brother James. Hindi, kapatid ko, hindi yan ang ministry nila. Hindi po yan. Kaya pakadikdikan ko na hindi yan ang ministeryo nila, mahal kong kapatid. Nag-aalaga po sila ng mga mananampalataya. Paano mag-alaga ng mananampalataya? Paano mag-alaga ang isang agila sa kanyang anak? Lalo na kapag malapit ng matutong lumipad dyan. Pagka-ready na po yung isang ibon, actually lahat ng ibon ganun Nakikita ko nga yung mga bilit-balay, mga ibong bahay. Di ba? Pagka nakikita mo sila, ginagalaw-galaw nila yung mga pakpak nila. Di ba? Kasi in-exercise nila yung mga pakpak nila. Ganyan yan. Yung iba nga nahuhulog sa lupa Kaya lang minsan itong mga pusa, di ba?
Pagka nahuli yung ibon sa lupa, wala na. Pag may pusa doon, patay ang ibon na yun. Bakit? Di pa siya marunong lumipad eh. Kaya minsan may mga aksidente na tinatawag. Kayo, na-aksidente rin ba kayo? Sa pananampalataya nyo? Akala nyo, kaya na ninyo mag-isa, pero hindi pala. Nananalangin ba kayo ng ganon? O Lord, kayang-kaya ko na po. O sige, ito namang Panginoon si Kristo. Siyempre, gustong-gusto niya yon. Kung tutuusin sana. Ikaw na sa tigas ng ulo mo, Lord, kaya ko na po. Kaya ko na pong mag-isa. O yun. Naksidente ka tuloy. Paano ka naksidente? Natukso ka, kapatid. Ganun yun. Natukso ka sa kasalanan. Kala mo malakas ka. Dito nga, meron tayong kapatid sa pananampalataya, babae. Pero hindi na yan. No? Yung experience lang niya. Sabi niya, nung nag-uusap kaming ganyan, sabi niya sa akin, alam mo, Brother James, sabi niya, hindi na ako matutukso, sabi niya. Hindi na ako matutukso ulit. Imbis na sabihin kong, kapatid, ay, buti na lang kapatid, buti na sabi mo yun, hindi po eh. Sinabi ko sa kanya, ate, wag po ninyo, sabi ko sa kanya sa English, mag-repent ka ate. Sa sinabi mo, wag mong sabihin yan. Mag-repent ka, sabi ko sa kanya. Kasi tinumati sinabi mo yun, sabi ko mas lalong matutukso ka niyan kako kasi susubukin ang sinabi mo kung talagang kaya mo. O hindi nagtagal, umalis kami sa simbahan. Tapos nabalitaan namin, natukso siya ulit. Sa lalaki. Pero ngayon okay na, nakapag-asawa na po siya ng matino. Praise the Lord. Mag-ingat po tayo, mga ganon. Ano po? Hindi po tayo basta-basta nagsasalita lang. Sabihin mong malakas ka sa pananampalatay, bonjing ka pala. Kahit pastor naman eh. Yan, madami nga dyan, mga huwad na pastor. Kahit mga born again pa yan, kapatid ko. Ang ministry ng isang pastor, wala nang iba kundi ang ministeryo patungkol sa paghahari ng Diyos. Bakit po? Kabanalan po yan. Kabanalan po. Tinan mo naisulat ang Book of Genesis. Book of Genesis, kapatid. Let us create man in our own image and in our own likeness. Diba? Holiness. Why? Created in their image and likeness. Tama po? Ilagay niyo sa puso ninyo. Kabanalan. Punta tayo sa Revelation. Yung ibang mga kapatid kasi dyan, wala na eh. Na-stop na sila sa sulat na Apostol Pablo eh. Bakit? Hinintay nila yung pre-rapture eh. Diba? Sino sa inyo mga kapatid kung naghihintay sa pre-rapture na tinuro ng mga pastor nyo? Yung pagdating ng tribulation, mararapture ka na. Mga duwag po yung mga yan. Mga pastor na mga nagtuturo. Kaya galit na galit sila sa akin eh. Lagi kong binabanggit ng mga pastor na yan eh. Sila din naman kasi ang susi, kapatid ko. Kaya, pilit ko silang kinakatok. Pangangatok po ito, kapatid. Pangangatok talaga. Masakit. Sino ba naman ang kakausap sa kanila, kapatid? Itong mga matitinong pastor. Hello po, kayo pong matitinong pastor. Kaya niyo po kayang kausapin ng mga pastor na yan. Hindi. Bakit po? Nahiya kayo eh. Diba po? Nahiya po kayo? Hayaan niyo na po ako magsalita. Online naman po eh. Diba? Ako na lang po magrepresenta sa inyo po. Yung mga hindi nyo kayang sabihin sa mga pastor na yan, nandito naman po ako. Kahit magalit sila sa akin, kapatid ko, okay lang. Kasi kailangan talaga ng sakripisyo. Ako na po ang magsasacrifice. Para makatok kong puso ng mga huwad na mga pastor na ito. Marami sila dyan. Kahit mga born again na yan. Ano po? Kahit mga born again na yan. Tinan niyo sa Revelation. Revelation chapter 22 verse 11. Last chapter na yon. Unang chapter doon. Creation, holiness. Sa Book of Revelation, last chapter. Ayun, Revelation verses 22 verse 11. Yung mga masama, nagpapakamasama. Di ba? Yung mga madumi, nagpapakadumi. Yan, nakikita natin. Yung mga matuwid, nagpapakatuwid naman. Itong matindi, yung huli. At yung mga banal, nagpapakabanal. Ayan. Kung iniisip niyo yung rapture bago tribulation, kapatid ko, sa sulat ni Apostol Pablo lang, kawawa naman kayo, kapatid ko. May sasalba ko pa po kayo, kapatid ko? Maliligtas ko pa po kaya kayo? Ha? Paano iligtas, Brother James? Para kang nasa pit. Alam mo nasa pit? Nasa bangin. Yan. Itong kamay ko, kinukuha ko sa inyo. Mali ka na, kapatid ko, kung kaya mo pa. Ganin yun ang ibig sabihin. Hindi ko naman sinabing isasalba ko kayo sa impyerno, hindi naman ako tagapagligtas nyo eh.
Di ba sabi niya sa 1 John 3:16, naalala ninyo yon? Ha, kapatid ko? Alam niyo ba yung kasama ng John 3:16? Hindi ninyo alam to. Actually, ilang pastor ang nakakaalam nito eh. Mga mahal ko pong mga pastor, alam niyo ba yon? Ganyan ko muna. Mga mahal ko pong mga pastor, mga matutuwid na pastor po yan. Alam niyo po ba yon? Yung kasama ng John 3:16. Di ba sinabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, di ba? Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Bagitin ko na yung pangalan niya. Kaya't ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, ay hindi mapapahamak saan? Sa impyerno. Impyernong tinutukoy doon. Bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. O yan, gamitin natin sa langit. Hindi pa dito. O, sa langit. Tama po. O yun yun, John 3:16. Sino may paboritong John 3:16 dyan? Kung paborito ninyo yung John 3:16, mga kapatid ko, mga bonjing pa lang kayo. Bakit naman mag-bonjing, Brother James? Pinakagusto ko yan. Yan ang pinakapuso ng salita ng Diyos. Hindi naman ministry yan, kapatid ko eh. Yan ang mga bonjing dyan. Sino may gusto sa John 3:16? Kasi kung ano ang life verse mo, ganun ka. Ganun ka. Kung ano yung life verse mo. Yung iba namang mga kapatid, sinasabi nila na I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Pero pag nagkakasala ka na, wala na, tibag na yun. Wasak na yun. Di ba ba? I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay dahil ang aking kalakasan ay ang Panginoong Jesucristo. Pero pag nagkasala ka ng kapatid, wala na, wasak na yun. Ikaw, Brother James, Matthew 6:33. Ayan. Ano pa? Proverbs 3:5-6. Ayan. Yan ang mga life verses ko po. Yan, sikreto ko po yan ha. Pero kasi hindi ko sikreto. Lagi ko pong sinasabi yan. Para naman po makakilala po ninyo ako sa akin pong pananampalataya. Kuminsan din kasi kung minsan, nagkukwento rin po naman tayo ng pamumuhay po natin. Hindi naman dahil sa pinagmamalaki ang pananampalataya natin. Kung wala ka ng ibang maisip na paraan, hindi mag-share ka. Diba? Kaya si Lord Jesus Christ naman, nagmalaki siya eh. Diba? Anong pinagmalaki niya? Hindi naman si John the Baptist eh. Pinagmamalaki niya yung pagkilos ng Ama sa kanyang buhay. Paano yon? Pagsasalita ng Word of God at saka pag-ihil ng mga karamdaman. Pero ang tinataas niya pa rin doon ng God the Father. Ganun yun. Kasi siya ang nagdala sa kanya dito eh. Pero kahit konti, sabi niya ganyan, kahit na konti, nagpabahagi siya ng kanyang testamento. Ayun. Sabi niya ganyan. Di ba? Kasi ang nagpapatunay talaga na witness si Juan John the Baptist eh. Siya ang witness talaga. Siya ang naghanda ng daraanan ng Panginoon si Kristo, di ba? Pero sabi niya ganyan, ang mas malakas na witness, sabi niya ganyan, hindi siya, kundi mga ginagawa ko. Ito yung mga witnesses, sabi niya ganyan. Yung pagsasalita niya, pagtuturo niya ng kingdom of God sa mga tao at yung pag-heal ng mga may karamdaman. Yan po, mahal ko pong mga kapatid. Kaya tayo pong mga pastor, mga kapatid ko, ito, kabanalan. O yan. Kung sino man ang mga banal ay lalong nagpapakabanal. Yan. Kapag ang pastor natin hindi nagturo ng kabanalan, kapatid, huwad na yan. Automatic na yan, kapatid. Di sila makakapagtago eh. Pag nagturo ng kabanalan ng pastor mo, kapatid ko, nakikinig yan dito. Wala nang iba. Nakikinig na yan. Kaya lang, dahil sa pride, sabi ng anak ko, diba, it's hard to choose, sabi niya eh. Nung umiyak ang anak ko, actually, mensahin para sa akin, para sabihin ko po yun palagi sa inyo. Kasi kayo po ang nakikinig po eh, majority po eh. Pag nagising na naman yung anak ko, pag nag-pray na naman ako, lalapit na naman yun. Iiyak yun, pagka hindi ko siya tinawag, gising siya, iyak yun, sisigaw yun sa akin, Daddy, wait for me. Nagpipray yun, kasabay ko. Anong sinabi po niya doon sa akin, nung kinakausap ko siya, Daddy, it's hard to choose. Anong it's hard to choose? Anong kaalam-alam ng anak ko na yun? Di ba? Nung kinausap ng Diyos si Samuel, nung bata siya, Eli, anong sinabi ng Diyos sa iyo, Samuel? Huwag kang magsisinungaling, anak ko. Huwag kang magsisinungaling. Sa musmus na pagkabata ni Samuel, sinabi niya. Di ba?
Sinabi niya yun, mamamatay ka kasama ang mga anak mo. Wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa. O, ganun din naman ang anak ko, sinasabi sa inyo. Para sa inyo yun eh. Kaya sinasabi ko sa inyo eh. Ano nakalagay doon? Sinabi yun ng anak ko, Daddy, it's hard to choose. Bakit it's hard to choose? Nakakatakot naman yun, kapatid ko. Akala ko nga positive approach eh. Hindi eh, negative approach eh. It's hard to choose, Daddy. Nagtatagalog ako. Ang tinutukoy niya, kayo po, mga Pilipino. Kayo po. Hindi yung mga ibang lahi. Yung mga kapatid natin sa Pakistan, they are so blessed kasi persecuted sila eh. The purification of faith is persecution. Nothing more. Mga kapatid ko. Alam mo, para sa iyo, para bumalik ka sa Panginoon si Kristo, magkasala ka. Okay, magkaroon ka ng mga problemang mabibigat. Kasi kapag nagkaroon ka ng problemang mabibigat, babalik ka sa Diyos eh. Bakit? Yun na lang sigurong paraan ng Diyos para bumalik ka. Alam nga naman, hintayin mo pa yun, kapatid ko. Na magkaroon ka ng mabibigat na problema para bumalik ka sa Diyos na buhay. Kayo po, mga Pilipino po dyan sa Pilipinas. Di ba? Kabanalan po ang tinuturo po ng banal na aklat. Kabanalan po. Kaya, kapag ang pastor mo, hindi siya nagtuturo ng kabanalan, mag-isip-isip ka na. Wala kang matututunan dyan, syempre. Bakit? Ikaw mismo nag-aaral na ng kabanalan, tapos pastor mo, hindi. Di ba? Ano na lang dahilan ko, Brother James, kung gano'n ang turo mo, kung gano'n ang sinasabi mo, manalayin ka sa banal na Espiritu, kapatid. Kasi huwag mong babanggitin ang tinuturo ko kasi magagalit ang pastor mo sa'yo. Kasi mga iskribat parese yung mga yan eh. Sila yung mga yan, kapatid ko. Sa kasalukuyang panahon, sila yung mga yan. Mga doctors of the law, sorry po. Yun din naman lahat, syempre, no? Mga doctors of the law, mga Pharisee, mga Pariseo, mga iskriba. Baka pati nga Sadduceo. May mga Sadduceo din naman nandyan eh. Yan, sila yung mga yan, kapatid ko. Si Nicodemus, sino ba siya? Excuse me. Pariseo, si Nicodemus. Kapalad ni Nicodemus, bakit? Naunawaan niya yung born-again Christians eh. Di ba? Hindi naman nagturo ang Panginoon siguro siya ng born-again eh, di ba? Nagturo ba siya? Ito mo? Pasikreto nga lang eh. Tinuro niya siguro mga 1 oras. O kaya kulang-kulang na 2 oras, maximum. Biruin mo, Diyos, kakausapin mo, mag-isa ka. Actually, 3 sila, kapatid ko. Si John the Beloved, nandun siya. Kaya nga naisulat po sa aklat ni John eh. John the Beloved. Kaya nga nakasulat po eh. Kasi, nung nagsasalita silang dalawa, dun sa, alam ko, nasa tuktok sila ng Yero. Doon, sa Kisame. Hindi naman, meron kasing lugar doon eh. Kasi hindi naman sila pwedeng mag-usap doon sa baba kasi natutulog yung mga disipulo, di ba? Magigising sila. Kaya yung nagbukas ng pintuan nung kumatok itong si Nicodemus, kumatok siya ng siguro mga 1 o'clock a.m., 2 o'clock a.m., sarap ng tulog ng mga yan, mga disipulo. Ito, si John the Baptist. Siguro si Lord Jesus Christ, sinabi niya siguro, John, ikaw magbukas ng pintuan. Nung binuksan niya. Diba? Tapos pumunta sila sa taas. Nag-usap sila doon. Si John the Beloved naman, nakaupo lang, siyempre nakikinig. Yan. Paano po bumaborn again? Sinabi nga ni Nicodemus, alam ko, Guro, na ikaw ay dinala ng Diyos dito sa lupa. At lahat ng sinasabi mo ay totoo. Hindi pa nagtatanong si Nicodemus, sinagot na siya ni Lord Jesus Christ. Sabi ng ganyan, sinasabi ko sa iyo, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang tao ipinanganak na muli, hindi siya makakapunta hindi niya makikita ang kaharian ng langit. Ang lalim kaagad, kapatid ko. Bakit? Diyos ang Panginoon si Kristo eh. Alam niya yung nasa puso mo eh. Alam niya yung needs. Yun ang kahalagahan sa discipleship. At saka yun din ang kahalagahan sa evangelism. Ang mga evangelists dapat talaga yan, sensitive sila sa mga kinakausap nila. O ganun din ang Panginoon si Kristo nang kinausap yung Samaritan woman, alam din niya
Sinasabi mo wala kang asawa, pero 7 asawa mo, sabi niya ganyan. At ang kinakasama mo, sabi niya, hindi mo pa asawa. Nagulat siya kasi discernment, maturity. Yung mga pastors kaya natin, may mga maturity yan, mga pastor, ako nang bahala dyan. Kahit magalit na po sila. Mga bonjing ang iba dyan, kapatid ko. Marami yung mga yan. Marami mga bonjing dyan. Hanggat hindi po sila nagtuturo ng kabanalan, kapatid ko, walang kwentang ministry po nila. Kasi po ang kabanalan po kasi, yan ang nagko-cover sa mga anak ng Diyos. Nagko-cover yan. Yan ang nagko-cover. Kapatid ko, kabanalan. Banal ang Diyos natin, kapatid ko. Banal. Tingnan yung mga fraternities sa Pilipinas, di ba? Pinapalo sila para lang mapasok sa kapatiran nila. Kung ganun kayang gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin, sige, kung gusto mo akong tanggapin sa pananampalataya, papaluin kita ng 100 beses. Sino kayo makakasurvive na ganun? Sige nga. Sino makakasurvive sa ganun? Kaya lang, kagandahan, libre. Ang kaligtasan, libre. Isang regalo, libre. Tanggapin mo lang. Tinanggap mo na nga lang, tamad ka pa. Binibigay na nga sa'yo. Kinuha mo naman, pero di mo naman binuksan. Paano yun, Brother James? Binigyan ka ng kaligtasan sa buhay mo, inaalagaan mo ba? Hindi. Anong sinabi ng Apostol Pablo? Work out your own salvation with fear and trembling. May takot at saka panginginig. May takot ka ba't panginginig sa pag inaalagaan mong kaligtasan mo? Hindi mo yun maaalagaan, kapatid ko, kung wala ang banal na spirito. Diyos na ang binibigay sa'yo, kapatid ko. Tigas pa rin ng mga ulo ninyo. Kahit mga tagapagturo na yan. Bonjing ang mga yan, kapatid. Masakit talaga. Sige na, sabihin ko na lahat. Ganyan yan. Hanggat hindi natuturo ang pastor mo, kapatid, bonjing yan. Huwag mo na lang sabihin sa kanya, pastor, bonjing ka pa rin pala hanggang ngayon. Huwag mong sabihin, magagalit siya. Sa'yo ko na lang sinasabi, kapatid. Yan lang ang tinuturo nila, kapatid ko, kabanalan. Nagtuturo sila ng kabanalan. Ngayon, anong klaseng pagtuturo? Di yung pamumuhay ng banal na salita ng Diyos, patungkol sa kabanalan. Di ba? Ito po, Jeremiah chapter 3 verse 15. Ayan, puntahan po natin. Ito po, binanggit ko po ito kahapon. Madaling araw pala. Ayan, mga pastors po natin, maraming magagalit sa akin. Sanay naman ako, mahal kong kapatid. Opo, sanay po ako. Yung 9 na taon akong nagturo bago nila binura yung account ko noon. Ay, naku. Ang dami kong kinausap ng mga doctors talaga. Ay, mga, huwag na po. Ayan yun po yun. Sa akin na lang po yun. Ito po na eh. At bibigyan ko kayo ng mga pastol. Hallelujah. Di mo? Mga kapatid ko, buong mundo yan. May mga pastol talaga na tinawag po. Mga tinawag. Yung iba, nag-aral sa seminaryo, siyempre. At yung iba naman, mga hindi nag-aral ng seminary. Yan. Meron nga akong kilala dyan, yung pastor pastor. Hindi po siya nag-aral sa seminary. Pero kinausap siya ng Diyos 3 beses. Buksan mo ang iyong mga mata. Marami ang aanihin pero konti ang mag-aani. Sinabi niya, 3 beses. Mapalad nga si pastor. 3 beses. Ako, actually, minsan ko lang narinig ang Panginoon sa Kristo sa buhay ko. Isa ngayon eh. Nung naging asawa ko eh. Sabi niya, napakaliwanag yun. Huwag mo siyang iwanan, anak. Doon ko narinig ang salita ng Panginoon sa Kristo. Napakaliwanag talaga. Ang asawa ko po. Kaya ang asawa ko po, pinili yan para po sa akin. Yan mo, kung wala na po, kung iba yung asawa ko, di nila maintindihan. Baka wala akong ministry, kapatid ko. Alam mo, pag nagkamali ka ng asawa, masisira ang ministry mo. Nasisira. Kaya mapalad yung mga pastor na talagang pinili ng Diyos yung asawa po ninyo. Kasi bakit? Sinusuportahan ka eh. Di ba? Sinusuportahan ka eh. Pero pag di ka na sinuportahan, mag-isip-isip ka na. Either matigas ang ulo mo, dahil di ka nakikinig sa kanya,
Paano mo naman magiging kontrol ang asawa mo, di ba, sa ministry? Eh, mali po, nag-asawa ka ng talagang, alam mo na, alam mo sa sarili mo, hindi siya tinawag ng Diyos para sa'yo. Kaya talagang mag-asawa talaga kapatid ko, partners. Partner yan. Sige po, punta po tayo rito. At bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan. Pambihiro. Marami nag-aaral sa seminaryo, tama po ba? Libo-libo yan sa Pilipinas. Ang ginagawa pala ng Diyos, namimili lang pala. Hindi pala lahat. Ayun, ako, delikado itong mga pastors na ito. Kaya pala, Panginoong Jesucristo, yung iba, ibanghilista pala, yung iba, huwad talaga. Oo, huwad pala talaga. Huwad pala talaga. Tama nga naman. Kahit sa school, di ba? Yung mga sa college. Kahit kayong mga magkakaklase sa college. Ako, nag-graduate pa ako ng education, pero hindi pa ako nagtuturo. Isa na ako doon. Nag-graduate pa ako ng college, hindi pa ako nagtuturo. Pero kapatid ko, nung nakilala ko pong Panginoon si Kristo, ito po. Naalala ko pa, nung nasa bahay po kami, doon po sa amin, yung hagdanan doon na maliit. Kinausap ko ang Diyos doon, ang Panginoon si Kristo. Panginoon, sabi ko, nais ko pong magturo ng higit pa sa pagtuturo. Ayaw pong maniwala, kahit mamatay na po ako ngayon. Hindi po ako nagbibiro, mahal kong kapatid. Sinabi ko po yun. College po ako. Siguro mga first year college, second year college, ganyan. Mga 17 years old, 18 years old. Sinabi ko sa Panginoon si Kristo yan, Panginoon ko, nais ko pong magturo ng higit pa sa pagtuturo. Pero hindi ko nabanggit talaga yung pagiging pastor. Hindi ko alam kung bakit. Opo, hindi ko alam. Kasi there is power in spoken words, kapatid ko. There is power. Kaya siguro ayaw ng Diyos na mabanggit-banggit ko yung pastor kasi ayaw na talaga akong magpastor. There is something else. Ito po. Ito pong ministry. Tama po? Ayan. Ito pong ministry. Alam niyo bang anointing na ito? Hindi. Ang anointing ng powers of days to come, kapatid ko, ito yung pinakamataas na ministry. Higit pa sa isang apostol. Ang ministeryong ito, kapatid ko. Ang lakas ng loob mo man sabihin niyan, kapatid ko. Bakit? Sino ba nagtuturo ng two gospel, kapatid ko? Sino ba nagtuturo ng remnant ministry sa mga disciples ng Panginoon si Kristo? Wala. Kasi kung apostol ang ministeryo na binigay sa akin, alam mo yun, kapatid ko, na apostol. Pero hindi po yun eh. Ito po. Ito yung tinatawag nilang eyes that have never seen, ears that have never heard. Ito na po yun, kapatid ko. Isa ito sa ministry po ng end times. May mga kapatid po dyan na nagtuturo din ng end times at iba ang ministry nila. Pero magkakasama yon, mahal kong kapatid. Magkakasama yon. Pero meron dalawang tao sa end times na naka-prophecy. Hindi pa maliban pa yung dalawang witnesses na tinatawag po sa Israel. Meron pong isa sa east, meron pong isa sa north. Magsasama yan. Ang ministry po nila, magsisimula sa east at saka magsisimula sa north, magmimit po sila sa gitna. May ginagawa ang Diyos, kapatid ko. Ayaw nyo man po at hindi, kapatid ko, ito na po, two gospel ministry that comes from the east. In the islands of the sea. Kapatid ko. Ganyan kabigat ang ministry ng inyo pong mahal na kapatid. Kaya nagsisimula na po ako sa east niyan. Kinakausap ko na po kayo. Kabanalan, kapatid ko. Paano ninyo tatanggapin ang pamumuhay sa kabanalan? Paano? Ang isang halimbawa po nito. Mga pastors po natin, dinuturuan ko po sila. Hindi pa ako natatakot, hindi pa ako nahihiya kahit kausapin ako, mga doktor. Mga ibang lahi nga, kapatid ko, iba yung mga yan. Pag nag-aaral sila ng theology, seminary, divinity,
Yung isang doktor nga po, kapatid ko matanda na yun, nasa siguro, 95 na siguro, 95 years old. Hanggang ngayon po, binabahagyanan pa niya ako ng mga tinuturo niya online. Marami na po siya nagawang mga aklat, siguro mga 6-7. Hanggang ngayon po, nakikipag-connect po siya sa akin. Gusto ko nga siyang kausapin, kaya lang iba naman ang isipan niya. Akala daw niya, humihingi ako ng pera. Kaya nga sabi ko, Lord, ganun ba yun? Porque nakipag-usap ka sa kanya o sa isa mga tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, mga pastor, huwag niyong tawagan o i-text yung mga kapatid dyan sa ibang bansa. Sasabihin nila, pera ang hinahanap ninyo. Ako nga po mismo, friend ko yun, yung unang account ko. Friend ko po siya noon. Siya yung unang isa po siya sa mga tinuruan ko po sa Two Gospel Ministry. Ay naku po. Nung tinuro ko po yung Kingdom of God, yung tinuro ng Panginoong Jesucristo sa Kingdom of God. Kasi grace po siya One gospel po Alam niyo po sa huling usapan namin noon, bago nasira yung account ko, alam niyo sinabi po sa akin, paano yan, Brother James? Paano na kayo yung mga tinuro ko? Sabi niya ganyan. Hindi Kingdom of God yung mga tinuro niyo, one gospel lang Paano na lang yung mga sinulat ko? Sabi niya ganyan. Pastor, sabi ko, wala naman pa akong magagawa. Para sa akin lamang po, Pastor Kako, kung ano po ang naituro ng Panginoong Jesucristo sa inyo, kung ano po yung ministry na ibinigay po ng Panginoong Jesucristo sa inyo, gawin po ninyo, Kako. Pero Pastor, sabi ko, suportahan nyo na lang po ako, Pastor, sa online. Yun na lang po yung magagawa po ninyo. Excuse me. Yun ang ministry sa end times, mga kapatid ko. Ang mga matitinong pastor at ang mga kabataan ito, actually, sakop po ako doon sa kabataan na yon, ng mga panahon na yun. Ito po, yung mga end times preacher, dapat po mag-unite ang mga yan. Balikan po natin itong mamaya, itong 3:15. Punta po tayo sa Malakay. Malakay, kapatid ko. Sa pinakahuli. Yan. Kaya mga pastors, kung ma-pride kayo, hindi niyo pa ako susuportahan. Pero kung talagang tinawag kayo ng Diyos, wala na kayong ibang magagawa kundi suportahan po ako. Mga mahal ko pong mga pastors. Kung gusto po ninyong ituro ang kabanalan o ang Two Gospel Ministry sa simbahan ninyo, pagdating pa ng panahon. Hindi pa po ngayon. Hindi pa po. Tignan nyo, nasa last days din po yun. Ang end times ministry po, mag-unite ang mga matuwid na pastor, kako na lang. Matuwid na pastor na matatandang pastor. So, suportahan po nila yung mga preachers in these end times. Hello po. Susuportahan niyo po kaya ako, mahal kong kapatid. Ayan. Naka-prophecy po yan. Punta po kayo sa Malakay. Anak ko, Malakay. Pag sinabi kasing Malakay, yun na, first, tithes and offerings na. Ano po, bugbog tayo sa Malakay, 3. Malakyas 3. Punta po tayo, kapatid, sa huling kapitulo, sa huling verso. Verso, tama pa? Verso. Tingnan po natin. Tingnan mo po yan. Ito ang iniwan ni Malakay sa mga huling araw. Mga pastors, pwede po ninyong basahin po yan. Yung mga matitinong pastors, praise the Lord. Mga matitinong pastors po. Wala na po kayong ibang gawin kundi suportahan po ang inyo pong lingkod. Isa po ako sa, yan, alam na po ninyo. Kayo po mga kapatid, mga nagsisimba, tinan po ninyo mahal ng kapatid. Ang totoo pala. Yan na, huling aklat. Huling aklat na yan. Huling aklat, huling verso. Huling verse yan. Huling versikulo yan. Basahin ko po Kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak. At ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. Mag-English tayo, ayoko ng Tagalog dito. Ayoko pa ng Tagalog dito, mahal kong kapatid.
Pag Tagalog, di nyo maintindihan yan, kapatid ko. Oh, mababasa nyo. Mababasa po ninyo. Pero hindi nyo alam, prophecy pala yan. Baka tinutukoy dyan, oh, mga magulang ko. Oh, kaming mga anak. Hindi po. Hindi po yun. Ay, naku naman, mga mahal kong kapatid. Oh. Kaya kayo po, mga mahal ko po mga pastors, wala po tayong magagawa kundi mag-aaral sa English at Tagalog. Opo, totoo po yun. Huwag po kayong magalit sa akin. Totoo po yan. Huwag po kayong magalit. King James Version pa nga eh. Oh. Anong nakalagay doon sa chapter 4? The coming day of the Lord. Sige nga, kung ikaw magulang at mga anak ang tinutukoy dito, maling-mali po yan. Maling-mali. Anong nakapamagat dito? Darating ang araw ng Panginoon. Ayun, no? Prophecy, kapatid. Anong tinutukoy niya rito, mga matatanda? Sige nga. Matatanda at mga bata, mga anak. Sino tinutukoy dito? Yan ang problema, kapatid ko. Huwag po kayong masaktan, mahal kong kapatid. Ang dumadali po sa inyo, mga anointings. Ang dumadali din po sa akin, anointing. Yan po. Kung ganyan ang anointing ninyo, edi praise the Lord. Kung ganito pong anointing ko, wala po tayong magagawa kung palagi ko po kayong tinitira. Kasi para magtinu-tinu na po kayo, mga mahal ko pong mga pastor. Wala na po kayong magagawa, kundi bumalik sa dati ninyong pagkatawag. Bakit pa kaya kayo nabubuhay hanggang ngayon? Pasalamat po kayo, hindi po kayo namatay nung nagpaganon kayo. Pasalamat kayo, buhay pa kayo ngayon. Kung masasabi kong remnant na kayong mga pastors na natitira, masasabi ko po eh. Hindi po ba? O yung ibang mga pastors, patay na eh. Tama po? Patay na yung iba. Di ba? Bakit pa kayo nabubuhay hanggang ngayon, mga pastor? Kasi tira-tira na kayo. Kayo yung remnant. Sarap ng pakinggan, Brother James. Totoo po. Remnant kayo. Kasi kayo na lang po natitira eh. Kung may mga kapatid pa sa pananampalataya na gustong magpastor sa seminaryo, huwag nyo na pong papuntahin. Wala silang matututunan doon. Makinig na lang po sila dito kung gusto ninyo. Makinig ka lang kay Brother James sa online. Kingdom of God. O yun. Kung hindi mo kayang ituro ang Kingdom of God, pastor, edi tawagin mo na lang mga mga gusto magpastor dyan. Dito na lang po sila makinig. Kingdom of God po. Hindi po death and burial and resurrection. And without death, there is no salvation. Pagka lagi kong naririnig yun talaga, nanginginig yung ko eh. Nagtuturo siya sa simbahan, gano'n ang tinuturo niya sa mga kapatid. Siyempre, ito naman mga kapatid sa pananampalataya, nakatanga na lang. Oo nga naman, oo nga naman, oo nga naman, oo nga naman, oo nga naman. Kahit na hindi pa siya lumalago sa pananampalataya, susulong na yan. Tanggapin ninyo ang Panginoon si Kristo. Maya-maya, sinuntok ko na sa daan, hindi mo naman gagawin mo. Ikaw naman, sa galit mo, sinuntok mo na rin. Wala na, sira ng ministry ng pastor mo. Ang hirap kaya, kapatid ko. Ang hirap maging anak ng Diyos. Ang hirap maging ebanghelista. Ay, naku po. Diras lalong mahirap maging pastor. Di ba, mga mahal kong kapatid? Ang hirap kaya magpastor. Yan. Ito po. Basahin ko mula sa umpisa. Sige. 6 verses lang. English na lang, kapatid ko. Ayaw kong basahin sa Tagalog. Ayaw ko po. For behold, sabi niya, the day cometh, sabi niya ganyan, that shall burn as an oven. Ang prophecy po kasi sa end times, kapatid ko, kung sa Old Testament, winasak ng Diyos sa pamamagitan ng tubig, dito naman sa huling paghuhukom, mawasakin ang Diyos sa pamamagitan ng, alam na mga pastor yan, tinuturo nila yan kahit paano, apoy. Apoy ang tutupok sa mga anak ng Diyos, sa mga tao dito sa huling mga araw. Ito nakalagay dito. For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, mga mapagmalaki daw, mga proud. All the proud, and all that do wickedly shall be stubble. Ayan, mga wicked na mga papastors dyan, mag-ingat-ingat na kayo. Yan, mga proud na papastor dyan, yan, mag-ingat-ingat na kayo, para sa inyo na po ito. Ituloy natin. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Wala siyang ititira. Matindi. Walang ititira ang God the Father. Wala siyang ititira, kapatid.
You will be rooted up. You will be rooted up from the primary root and secondary root. Ayun, kumpleto yan kapatid. Ito na, verse 2 na. But unto you that fear my name. Wow! Wow! Hallelujah! That unto you that fear my name, sabi niya. Ngunit kayo na natatakot sa aking pangalan. Pero ang ibig sabihin po niya, ngunit kayo na nagmamahal sa akin, ngunit kayo na nagiging matatag sa pananampalataya at sumusunod sa akin, sabi niya, yun ang ibig sabihin nun. Mahal kong kapatid, isa na kayo? Isa na kayo doon? Ito daw. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. And you shall go forth and grow up as calves of the stall. Yan. Kayo'y lalago. Ano bang nakalagay dito sa Malakyas na ito? Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling at sa kanyang mga pakpak kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silangan. Ayun, mula sa silangan. Tuloy natin sa English. And you shall tread down the wicked, for they shall be ashes under thy soles, the soles of your feet, in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. End times, tinuturo ko po sa end times ito mga kapatid. Hindi sana kaya lang, binanggit ko kasi yung verse 6 Remember ye the law of Moses. Oh, sino kayo nakakaalala ng law of Moses dyan? Sino kayo namumuhay sa batas ng Moses? Wala. Hindi tinuturo. Kaya pang remnant lang po ito yung tutusin Remnant church. Para sa kanila po ito kapatid. Remember ye the law of Moses, my servant, which I command unto him in Horeb for all Israel with the statutes and judgment. Behold, I will send you Elijah, the prophet. Sino yun? John the Baptist. Di ba? Prophecy yan. Kaya hindi mga magulang at mga bata na tinutukoy dito. Hindi yun. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Eto na. Makinig na po tayo mga pastors. Hello? Mga pastors, mga matatandang pastor po dyan. Yan. At kami naman po, at kami naman, kami, na mga tinawag po sa end times, hello po, kami yon, mga bata, mga bubuwit, mga itinakwil, yan, kami po yon. Kayo po ang nagre-representa ng mga matatanda, yan, kayo po yan. Kami naman po ang nagre-representa sa mga bata o sa mga kabataan. 1980s, mahal kong kapatid, 1983. Ito na po, ang prophecy. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Anong ibig sabihin sa Tagalog? Ito. Kaya't ibinabaling ko ang puso ng mga matatanda sa mga bata, at ang mga puso ng mga bata sa mga matatanda. Ano pong ibig sabihin nun? Unity. Magkakaroon pa yan ng unity. Kung hindi mag-unite daw ang mga matatandang pastor at ang mga kabataan ngayon, yung mga end times preachers, ano nakalagay doon? Lest I come and smite the earth with a curse. Parurusahan po niyang mundong ito. Kasi walang unity lagi mo kasi kami tinitira, Brother Ramsey. Gunggunayo Pagibing ka sa tesursuro yo. Gunggunayo. Gunggunayo nga talaga. Nagbayag yung apinirdi, katawan na napo si Kristo, tatama agsauwak kasi kapatid ko, agungot kayo. Tsaka kuwada nga talaga titinawag kita nga, papastor nga talaga, in the end times. Meron siya talagang tinawag kapatid ko.
Kapag ang pastor mo nasasaktan, kapag kayo po nasasaktan, hindi na po kayo kasama doon. Yung kasamang nasasaktan na, ay, hindi ko kakausapin ng kapatid nito. Sige lang, magalit ka sa akin, pastor. Pasalamat ka nga, pastor, eh. At least meron kayo sa isang anak ng Diyos na nagtuturo sa inyo ng ganito, eh. Pastor ka, eh. Ministeryo mo ba yan? Sa'yo ba yan? Kaya member ang tawag mo sa mga yan kasi inaari mo sila, eh. O yan, natututo na itong mga kapatid sa pananampalataya. Kaya po tinatawag kayong mga miyembro, kapatid, kasi inaari nila kayo. Para kayong sunod-sunuran. Ganun po yan. Para yung mga puppet, mga mahal kong kapatid. Nasasaktan po ba kayo? O nabubuksan yung mga mata po ninyo? Masakit talaga, kapatid ko. Hayaan nyo silang magalit sa akin. Hayaan nyo na po. Ito po. At bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan. So may mga pastor po talaga. At ito yung tinutukoy nyo doon. Sa Malakias, Kapitulo 4, versikulo 6. And I will turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to the fathers, or else, lest I will smite the earth with a curse. Nakakatakot po yun. Nakakatakot po. Kaya hindi po nila susuportahan ang ministry nito, kapatid ko, it's okay. Sanay na po ako. Lahat, ang two gospel ministry po mag-spread out po yan buong nationwide sa Pilipinas. Ano po? Ganyan yan. Nalago. Pagdating pa ng panahon. Sa ngayon, hindi pa. Kasi nasasaktan pa lang sila, eh. Nasasaktan pa lang sila, eh. Yun mo, sa halimbawa, ang Panginoong si Kristo na, halimbawa po, tatawagin ng Diyos, halimbawa lang, imagine ninyo, mag-imagine po kayo. Lahat ng mga pastors, lahat ng mga Christian pastors, preachers, ilalagay niyo sa isang kawan. Tama po? O. Ngayon, ang Panginoon si Kristo, magagalit siya halimbawa. Anong gagawin ng mga tupa? Halimbawa, pag pinagalitan ng mga yan, takbuhan ng mga yan, tama? O, ang tanong, saan kaya sila tatakbo? Yun ang tanong. Bakit sila tatakbo? Imagine po niyo yung mga pastor yan, O, tapos dumating ang hari, the King of Kings and Lord of Lords. Halimbawa lang po, imagine po ninyo. Ngayon, pag nagalit ang Panginoong si Kristo sa kanila, tatakbo yung mga yan, kapatid ko. Ang tanong ko ganito, saan sila tatakbo kaya? Mapalad yung mga pastor na hindi tatakbo. Bagkos ay luluhod at sasambahin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Alam niyo bakit tatakbo yung iba? Dahil sa kasalanan. Pangalawa, Brother James, mali ang mga tinuturo nila. Yan, mga pastor na yan, imaginin na lang ninyo, kapatid ko. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos at tinawag niya maging pastor, ayon sa kanyang puso, ay no? At binibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan. Sino kaya sa mga papastor na ito? Madami sila, mga libo-libo yung mga yan, O, pag-isahin natin sila sa isang kawan. Sino kaya talaga sa kanila ang talagang tinawag ng Diyos? Ngayon, pastor, kung ikaw po yung nakikinig, kung ikaw ang isa po sa mga tinawag ng Diyos, mahal ko pong kapatid, please po, suportahan po ninyong ministry. Sa paano, Brother James, hindi ko po alam. Kayo lang po nakakaalam po nun. Basta sabi po niya doon, and I will turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to the fathers. Mag-unite po yan. Lest I come on the earth, I will come on the earth and I will curse it, something like that. Yun. And or else sabi niya, I will come and smite the earth with a curse. Parurusahan ko ang mundong ito parurusahan ko ang mundong ito. Kung hindi kayo mag-unite, sabi niya. Matino ka pong pastor, hello po. Matino po kayong pastor. Ayun po. Magkaisa po tayo. Di ba nagturo na po ako ng tithes and offerings kung gaano po kayo kamahal? Powerful po yan. Yung mga wicked na pastor, pwede rin nilang gamitin yun. Yung tinuro ko po, kapatid ko. Sa tithes and offerings. Isisend lang nila yan. Ito, pakinggan ninyo ito.
Pero po, wicked yung pastor na yun. Ang target lang niya talaga, pera nyo. Pero hindi naman po lahat, syempre. Pero ang target ko po talaga doon, mga matitinong pastor. Yan. Mga matutuwid na mga pastor. Hopefully nga makatulong po yun eh. Hopefully po. Ito po. At bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan na magpapakain sa inyo ng kaalaman at pangunawa. Yeah, shalom, my brother name. Yan. Magpapakain sa inyo ng kaalaman at pangunawa. Knowledge and understanding. O yun. Tingnan mo? Knowledge and understanding. To feed you with knowledge and understanding. Mga pastors po yung mga yan. May mga tinawag po talaga dyan, mga mahal ko pong kapatid. Pero hanggat hindi sila nagtuturo ng kabanalan, naliligaw pa rin sila. Opo. Naliligaw pa rin sila. Kaya, kung malakas ang loob mo, mahal kong kapatid, gisingin yung pastor mo. Gisingin po ninyo. Pastor, magising na po kayo. Tama na yung death and burial and resurrection. Tama na po yan. Oh, sino po mga elders po dyan? Mga elders ng simbahan. Mag-meeting po kayo. Huwag niyong patalsikin ng pastor niya. Hindi yun ang ibig ko pa sabihin, ha? Huwag pong ganun, ha? Huwag po. Huwag niyo po silang patalsikin, mga mahal ko pong mga elders, ha? Mag-meeting po kayo. Paano kaya natin i-address yun? Yung sinasabi ni Brother James. Sabihin niyo, Pastor, nais po namin matuto ng ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos. Tapos tatanungin ng pastor niyo kasi hindi niya alam yun, makinig kayo sa mga tinuturo ko, sasabihin niya. O nga naman, mahirap ka naman talaga sabihin yung pastor na wala siyang kaalam-alam sa Kingdom of God, kapatid ko. Mahirap talaga. Ang hirap naman ng position ninyo. Ang hirap naman. Brother James, paano namin gagawin yun? Wala namang alam yung pastor ko sa Kingdom of God teaching na tinuturo mo. Ewan ko rin. Ano? Hirap ng ganun nga naman nun Paano kaya talaga? Ang hirap. Pastor, tayo po mga pastor po dyan. Ang hirap ng ganun po, Kingdom of God teaching. Dapat nagtuturo daw po kayo ng Kingdom of God teaching. Kabanalan. Kabanalan. Di ba nandun po, sa Efeso 11 verses, Efeso 4, Efeso, tama ba yun, Efeso? O Efeso. Ephesians, kako na lang. Ephesians, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 14 yata yun. Binigyan ko kayo ng mga apostol, binigyan ko kayo ng mga propeta, binigyan ko kayo ng mga ebanghelista, binigyan ko kayo ng mga pastor. Ito nga po, pastor, na kanyang napupusuan. O yan. O yung mga guro, meron din. Pati guro, ministeryo. Fivefold ministries daw, sabi ng seminaryo. Fivefold ministries. Anong dahilan po nito? Yung fivefold ministries? For the perfecting of the church, sabi niya Upang maging ganap ang simbahan. O, palitan ko yun. Upang maging ganap at sakdal ang mga anak ng Diyos. Yun. May mas malalim pa dun, kapatid ko. Christ-likeness. Hanggang sa English na lang, kapatid ko. Englishin na lang po natin. Ayan. Alam ko naman po, nakakaintindi naman po kayo ng English. At least marinig ninyo yung fullness of Christ. Yan. Pag sinabing fullness of Christ, yun na po, yung pagka full nature ng Panginoon si Kristo. Yan, Ephesians chapter 4. Yan. Ito verse 14, sabi niya. Ito 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Yan. Unto a perfect man. Yung perfect man, yung sinasabi ko po sa inyong maging ganap at sakdal. Sa Ilocano ko, agnacum ken
Ay pinagtungtungan tan, pastor. Agnagom kun maging nalipata ko. Nalipatak ti Ilocano na dyan. Pagiging a perfect man. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya makakamit daw po natin ang fullness of Christ o yung tinatawag nilang Christ-likeness kung tayo po ay magiging ganap at sakdal. Yan. Purihin ng Diyos na buhay. Yan po yan, ano? O, mga pastors, isa na po kayo doon. Di ba? Kaya hindi makakapagtago mga pastors po natin. Kasi tinawag sila eh. Hindi naman, mga pastors sila. Di ba? Ang hirap ng ministry nila. O paano ninyo ituturo ang maturity sa mga anak ng Diyos para daw po sila maging katulad ni Kristo? Sige nga po, mga pastor po dyan. O di ba? E di kabanalan, ano pa? Ituro mong kabanalan. Mahirap talaga, nagpastor ka pa, di ba? Nagpastor pa po tayo, nagtuturo pa po tayo ng Word of God kung hindi yun ang target natin. Di ba? Yung pagkain lang siguro yan, in order ng asawa ko. Di ba po, mga mahal kong kapatid? Yan ang sinasabi ko. Di ba po? Kaya mahirap po maglingkod. Ito po. So, nung dumating ng Panginoon si Kristo, nabautismohan siya sa tubig. O, ito na. Sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 17, ang nakalagay dito, mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi. O, yun na. And Jesus began to preach. Ito ang unang pananalita na binitawan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ministeryo. And Jesus began to preach. Ayun na. Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ayun. Kingdom of God o Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven. O, isa yun sa kingdom, kapatid ko. Pastor ko po, amen? O, yan. Pastor, huwag na po kayo magtago, pastor. Makinig po kayo dito. Di ba, pastor po kayo ng Panginoong Hesukristo? Ano pong tinuro niya ulit? Magsisi kayo, sabi niya ganyan, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Yan. Ang ibig sabihin pala, mahal kong kapatid, maghanda tayo. Magsisi tayo at maghanda tayo sa pagdating ng kaharian ng langit. So, paano yon? Kaya meron tayong, ito, Kingdom of God naman. Holy Spirit. Ang Holy Spirit, siya ang nagpupurify ng ating mga buhay. Opo, ang sarap naman pakinggan, Brother James. Opo. Ang banal na Espiritu ang nagpupurify sa atin. Nililinis po niya tayo. Sa paanong paraan? O, siyempre, kapatid ko, bago ka magkasala, kakausapin ka na yan. Di ba? Yan ang banal na Espiritu. Yan ang ministry po niyan. Ang daming ministry ng banal na Espiritu sa atin. The Holy Spirit has a lot of ministry into our lives. A lot. Purging out our sins. Cleansing our lives. Like the temple. Yeah, shalom, Mother Briar name. Parang yung templo, di ba? Gumawa siya ng pamalo. Malis kayo dito, mga magnanakaw. Ang templo po na yun, mahal ko pong kapatid, yun ang nirepresenta yung katawan natin, physically. Di ba sinabi ng Panginoon si Kristo? Ang bahay na ito ay bahay ng aking Ama. At hindi ito bahay ng mga magnanakaw at mga makasalanan. Kaya nga po, nanampala tayo sa ating Panginoon si Kristo. Di ba nalinisan po tayo? O ganun din po yun. Nilinis niya tayo. Ang Panginoon si Kristo, assuming pumasok siya sa puso natin, pinagtatapon niya, pinagsira niya yung mga marurumi dyan, so tinapon niya lahat. O yun. Nung malinis na, syempre, sa pamagitan ng niyang dugo, o yun. Nung nalinis na po tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, eto na. Holy Spirit. Dumating na ang banal na Espiritu, ang Diyos na banal na Espiritu.
for us to live in righteousness, maturity, and holiness. Hallelujah. Di ba? Ang hirap, mga kapatid, mga pastors dyan. Ang hirap po, ang hirap po. Yan pong ministeryo ninyo. Tinawag po kayo. Ang sarap man ng pagkakasabi dun Napupusuan, pambihira. Napupusuan daw kayo. Ang sarap naman ng ganun. Nakakainggit naman spiritually. Napupusuan daw. That comes from my heart. Di ba? I choose pastor, sabi niya ganyan, that comes from my heart to feed you with knowledge and understanding. Ano ba? Kapalad naman ng mga pastors na ito. Hallelujah. Ang tanong, anong ministeryo po ninyo? Yun ang tanong. O yun, Kingdom of God po. O, gayahin po ninyo si Dr. Myles Munroe. Si Dr. Myles Munroe po, nang tinuturo po yan sa Pilipinas. O, isara ko na po. Kasi mag-alas 9 na po Kakain na po kami niyan Si Dr. Myles Munroe po, mga mahal ko pong mga kapatid, doktor po yan ng Seminary Divinity Theology. Yan, pinagmamalaki po niya yon. Kaya lang sabi niya, nung in-interview siya ni Pastor Ben Hinn, alam mo, Pastor Ben Hinn, sabi niya ganyan, doktor ako, sabi niya, doktor ako sa seminary ng Divinity Theology, sabi niya ganyan. Pero nung nandoon ako, sabi niya ganyan, walang tumimo, walang tumama, walang tumawag, walang nagsalita, walang gumamit sa Kingdom of God, sabi niya. As in zero, sabi niya ganyan. Zero, Kingdom of God. O, mga pastors, natutunan niyo bang Kingdom of God sa seminary? Hindi. Wag na kayo mag-alibay, pastor. Kasi yung talagang natutunan ninyo, tinuturo na sana ninyo yung kabanalan sa simbahan ninyo. Tama po? Isa ka na sana ang simbahan mo na sana isa sa mga nagliliwanag ngayon sa Pilipinas. Tama po? Huwag mo nang sabihin yun na tinuturo mo. Pahapyaw. Oo, tinuturo mo pahapyaw. Kahit ng simbahan mo is holiness. Di ba may mga simbahan ng holiness na ganyan? Ang tanong, holy kaya sila? Tama po, holy kaya sila? O yan yun. Yun ang kulang. Di ba po? Kaya yung mga simbahan dyan, nakalagay pa holiness. Holiness church o holiness something. Di ba? Ang tanong, banal kaya sila? O meron ng isa, Pentecost. O Pentecost, banal ng spirito din yun. Tanong, banal na spirito din kaya yun? Ayan. Di ba? Mahal kapatid, huwag kayo magalit sa akin. Ito, ang Panginoong Jesucristo. Nagturo po siya ng Kingdom of God. So, ano ngayon ang dapat na ituro ng mga pastors po natin? Kingdom of God. Si Dr. Myles Munroe, nag-aral ako sa ganito. Sabi niya, wala akong natutunan. Tapos, sinabi ni Pastor Ben Hinn, minsan daw po, magtuturo daw po sana sa mga pastors, sa mga elders, sa mga businessmen, ng mga Christians. Malaking congregation yon. Ngayon po, ito pong nangyari sa kanya. Kinausap siya ng Panginoon Jesucristo. Sa tingin ko, banal na espiritu po yun Sabi niya, what you will going to preach? 3 beses po siyang tinanong. Sa Tagalog sabi niya, ano ang ituturo mo? Siyempre, madali niyang sagutin yon. Doktor siya Doktor siya ng Seminary Divinity Theology ano sinabi po niya? Simple, alam din niyo yun. The Gospel of Christ. Opo, nagbibiro po ba ako kapatid ko? Yan. Mahal kong kapatid, nag-aral yan sa Seminary Divinity Theology. Doktor yan po, si Dr. Myles Munroe. One of the respected pastors and preachers and teachers around the world. Dr. Myles Munroe. Siya pong nagsurot ng Rediscovering of the Kingdom of God. Yan, binibenta po yun sa PCBS dyan po sa Pilipinas. Hindi po ako nangiinsulto. Sinasabi ko po yung testimony po niya. Sabi ng Banal na Espiritu sa kanya, what you will going to preach? Sinabi niya, simple. The Gospel of Christ. Ayun, ang galing. Maya-mayang konti, sinabi na naman niya ulit. What you will going to preach? Siyempre, unang tanong, di mo pa talaga maintindihan pa. So, sasabihin mo, the Gospel of Christ. Pangalawa, siguro nag-isip ng konti. Inulit niya ulit. The Gospel of Christ. Ang Ebanghelyo ni Kristo. Maya-maya na naman,
Nag-iisa lang po siya kasi sa room. Kasi magtuturo na siya malapit na yung pagtuturo niya. Ito, for the last moment, sinabi ng Banal na Espiritu sa kanya. Sabi niya ganyan, to all of them, outside, sabi niya. What do you preach? Ayun na, nag-isip na. Nag-isip na po siya. Pastor, ikaw kaya, kung kinausap ka ng Diyos, anong ebanghelyo ituturo mo? Sige nga. Pag tinanong ka ng Diyos mo, at tinanong niya yon, ibig sabihin, mali nang tinuturo mo, ganun yun. Yung kapatid nga natin po diyang pastor, 3 beses siyang kinausap Ano sinabi ng Panginoon si Kristo sa kanya? Buksan mo ang iyong mga mata. Maraming aanihin, ngunit kokonti ang mag-aani. Kaya wala siyang nagawa, nagpastor siya, kaya di siya nag-aaral sa seminary. Pero tinawag siya ng Diyos. Ayun, isa sa mga pinupusuan ng Panginoong Yesu Kristo. Actually, God the Father Ayun na, nag-isip na pa si Dr. Miles Monroe. Baka hindi ko alam, baka nakasulat pa dun sa aklat niya, yung rediscovering of the kingdom of God. Baka nandun yung testimony niya sa mga tao dyan, sabi niya, magtuturo ka na Anong ebanghelyo yung ituturo mo? Buruin mo, minaster niya yung death and burial and resurrection. Buruin mo yon mga mahal kong kapatid. Tapos tatanungin ka ng Diyos na ganon. What gospel do you preach? Wala siyang magagawa. Yun lang ang alam niya Sinagot niya ulit, the gospel of Christ. Ayun na. Ang ebanghelyo ni Kristo. Ang ebanghelyo ni Kristo. With humbleness, syempre. Diyos ang kausap niya Ito na. Ito na ang problema. Sabi ng Banal na Espiritu sa kanya. English po. Bago ko po Tagalogin. You preach the gospel of Christ, but not the gospel of Jesus Christ preach. Ayun, mga pastor. Naintindihan mo yun, pastor? Nasaktan ka po doon? Buti naman, hallelujah. Mas maganda po nasasaktan kayo. Kasi kung nasaktan po kayo, ibig sabihin, nangungusap sa inyong Banal na Espiritu. Umalin ninyo, ito yung paraan ng Banal na Espiritu para abutin kayo. Di ba? Tatagalogin ko. Itinuturo mo ang ebanghelyo ni Kristo, sabi niya, ng Banal na Espiritu. Itinuturo mo ang ebanghelyo ni Kristo, pero hindi ang ebanghelyo ni Kristo na kanyang itinuro. Ayun. Alam mo kapatid, nung nagturo siya doon, walang kwenta yung turo niya. Bakit? Iniisip-isip niya yun. Habang nagsasalita siya, iniisip-isip niya yun. Kasi ibig sabihin, lahat ng mga tinuturo niya, wala nang kwenta. Kaya lahat po nang napag-aralan niyo sa seminary, kapatid ko, mga pastors dyan, wala na. Tapon na ninyo yan. Opo, tapon na ninyo. Ayaw niyo makinig. Sige, puntahan natin yon. Gusto kong pakinggan yun, Brother James. Sige po, papakinig ko. Ipapadinig ko pa sa inyo. Hindi po ako galit. Excited lang po ako. Siyempre Ang nasabi niya roon, matagal na akong doktor ako, sabi niya, ganitong ganyan, pero hindi ko narinig ganito, ganyan. Pero hindi yung kinausap siya ng Banal na Espiritu, hindi po yan. Kundi yung sinabi niya na kahit na nag-aral siya ng seminary, hindi niya narinig ang kingdom of God. Pakinggan po natin ito. Yun po yung punto ko po dito. Kay Pastor Benahin po yan. Benahin and with Miles Monroe, Rediscovering the Kingdom. A great program today with Pastor Miles Monroe from the Bahamas. Well, I'm glad the man of God is ready to go. Thank you. You know, I love coming to the Bahamas and I love being with Dr. Miles Monroe. He's a mighty man of God and a great Bible teacher. I told him this morning he's witty.
very smart. He pulls things out of the Bible nobody else can pull out. He can find things, brother, that nobody else can find. And I'm really grateful to you Mga because 5 minutes the lang po Lord yan. has used you to bless lives Siguro. by the 5 to millions 7. around the world, and by the way, mine included. And I love you. It's good to be back. Oh, I love you. Come on, give him another big God bless you. Good to be back. I am very, very interested in discussing rediscovering the kingdom. Yes. This is one of the most important matters we can talk about. Saints, God is moving mightily around the world, and I believe the kingdom of God is being declared again Amen. around the world. Now, Pastor, when you say you're rediscovering the kingdom, what do you mean? Well, you can only rediscover something that was lost. And I believe we lost it. I was shocked to discover when you read the 4 Gospels that the only focus of Jesus, the only message that Jesus Christ preached, talked about, and explained was this kingdom of heaven and kingdom of God. And I grew up in the religious environment all my life and heard very little, and most of the time nothing about the kingdom of God. I heard about faith, I heard about belief, I heard about deliverance, I heard about healing, I heard about Holy Spirit, but there was no emphasis, no contact with this concept of the kingdom. And I even went to college. I have a degree in theology. And there was not one class on the only thing that Jesus preached, which is the kingdom of God. So I was graduated with a degree in theology and never had a class on what Jesus preached. Now, you know, when you say the kingdom, people have all kinds of ideas. Sure. So what does the Bible mean by the kingdom? You know, one of the most important things I talk about in this book is that whenever you're going to communicate with someone, the most important thing in communication is concepts. If I want to talk to you and make sure you understand me, I have to make sure that the same concepts I possess in my mind are the ones you possess. Because if I use a concept that is not the same in your mind, then when I use a word to communicate that concept, you will get a misconception. So the key to communication is having the same concepts. When you use, therefore, the terminology like kingdom, the question is, what does he mean? What did he mean? Let me take it back to the beginning. I will stop that right there, my dear brothers and sisters. That's the kingdom of God that he's teaching. That's so powerful. Kaya, pumunta siya sa theology, di ba? Sabi niya yun, wala siyang natutunan kahit na isa. Hindi napakinggan yung kingdom of God dun sa seminary, divinity. 218 years na po ang seminary po. 218 years. 218 years na po. I-search po ninyo. 218 years na po ang seminary sa mga born again Christians yan. Pasukin po natin. Pero mas matanda po ang seminaryan ng Catholicism. Mas matanda po 'yon. Pero nakaseparate po kasi ang mga kuwan eh. Di ba? Sina John Wesley, sina kalimutan ko itong mga ito, mga Protestant yan. Sa mga Protestant po, yan. 218 years ang seminary na yan. Yun, nakalagay po doon, wala. Hindi na ituro po ang Kingdom of God teaching theology. Ayun. Di ba po, mga mahal ko pong mga kapatid? Oh. Tinuturo ko po sa inyo ang Kingdom of God. Mahal ko pong kapatid. O, yun. Mamuhay po tayo sa banal na espiritu. Amen? Amen? O, bahala kayo. Kung mag-amen kayo. Praise the Lord kung nag-amen kayo. Kung hindi, okay lang. Hindi naman akong Diyos nyo eh. Ay, naku po. Yan. Magpahinga po tayo ng konti, mahal mga kapatid, bago po tayo manalangin. Magmuni-muni. Muni-muni. Ano kaya yan? Oo nga naman talaga. Banal na espiritu talaga. Oh. Kaya pala hindi basta-basta na binigyan tayo ng banal na espiritu. Akala natin, yan na yan. Yun na yun. Hindi pala. Ang hirap para din pala. Kailangan nating mamuhay sa Kanya. Kailangan nating lumakad sa Kanya. Ay, naku. Ang hirap ng ganon. Mahirap talaga kung hindi mo alam. Ganun po yun. Mahirap po talaga kung hindi mo alam. Eh, alam mo na ngayon, kapatid ko, na ang paraan lang para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya is kilalanin siya.
ang banal na Espiritu na ibinigay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayun. Kilalanin po natin siya. Di ba? So pag kilala natin ang banal na Espiritu, syempre, ang banal na Espiritu, magpapakilala naman siya sa inyo. Di ba? Yun ang nakalagay sa James 4:8. Draw nigh unto God, and He shall draw nigh unto you. Di ba? Mahal ko pong mga kapatid. Shalom po, Pastor Eli. Blessed night po. O nga pala, anong oras na dyan? Mag 11 o'clock na po pala, So magtatapos na po ako, mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya yun po, mga mahal ko pong mga pastors, yan, mag-unite po tayo, aba. Suportahan daw po ninyo ang mga preachers sa end times. So, sino pong mga preachers po sa Pilipinas po? Mga kabataan dyan. Actually, hindi naman po ako totally kabataan na pero nandun na po yun. Sakop na po yun, mahal kong kapatid. Kasi hindi naman po ako nag-aral sa seminary. Di ba? So, suportahan po ninyo ako. Huwag niyo po akong tirahin. Titirahin niyo ba naman ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo? Ang lakas naman ng loob mo? Hindi ka pastor talaga. Talagang huwad ka talaga kung titirahin mong ministeryo ng Diyos sa buhay ko, kapatid. Ano po, pastor? Tama po ako? Kung titirahin niyo po ako? Pastor, hindi ka siguro talaga pastor naman, syempre. Sabi nga po ng isang pastor, Brother James, yung mga tinuturo mo, sabi niya, kung nasaktan sila, ibig sabihin, guilty sila, sabi niya. Guilty sila. Kung hindi sila nasaktan, Brother James, ibig sabihin, hindi sila guilty, syempre. Di ba? Paano nagkakaroon ng kapangyarihan ng Ten Commandments sa buhay ng mga buhay ng mga Hudyo noon? Pag nagkasala ka, ganun. Pag nagkasala ka, may kapangyarihan ang Ten Commandments. Kasi, bawal pumatay, nakapatay ka. O yun. Kakainin ka na ang kasalanan mo. Papatayin ka. Huwag kang magsimba. Magsimba ka sa araw ng Sabado. Naku, delikado yung mga Sundays dyan. Hindi po, yung batas po nila doon. Kasi Saturday pang simba po nila Yung iba naman Sundays, di ba? Sa Pilipinas, Sundays Pero may mga Sabadista po tayo dyan. Wala din naman problema yan. Sa Saudis, Friday ang simba nila. Friday. Kami po, Friday ang simba namin nun. O yan. Magsimba ka pag Saturday. Naku, hindi nagsimba. Anong gagawin nila? Babatohin nyo ng bato hanggang sa mamatay. Gawin kaya natin yun, mga pastor. Ilagyan natin sa Saturday yung mga simbahan. Pagsamba. Tapos yung mga hindi nakapagsamba, patayin natin. Tamo? Di ba? Ang gugulo siguro ang buong mundo tapos ipapasok na ano nangyayari sa katawan ng Diyos. Nasa Biblia Biblical kaya natin yun sa Old Testament Hindi sila makapagsimba, patayin natin sila sa bato. Bang, 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 bang. Hindi naman pwede. Bakit si Magdalene na kapatid? Example na lang si Magdalene. Sinabi ng Panginoon Jesucristo, kung kayo walang kasalanan, sabi niya ganyan, kayo ang unang bumato sa kanya. Nakalagay doon, from the eldest to the least, sabi niya ganyan. Nagsialisan sila. Bakit? Walang matuwid walang matuwid kahit isa Di ba? Yun. Napakapalad talaga natin. Hanggang ngayon buhay pa rin tayo, mahal kong kapatid. Yan. Mamuhay po tayo sa banal na Espiritu. Hindi pala basta yun. Mahal kong kapatid, banal na Espiritu, namumuhay sa buhay mo, pero ikaw hindi ka namumuhay sa Kanya. Ay, nako. Basahin po ninyo yun doon, Galatians chapter 5 verse 25 at saka Galatians chapter 5 verse 16 and 17. Ayun, nandun. Sa banal na Espiritu po. English, para po, yan, i-combine po ninyo English sa Tagalog. Kaya hindi ka natututo kung minsan din kayo rin po mga pastors po dyan, kung Tagalog yung binabasa po ninyo. Hindi nga, ako nga po nahilo ako doon sa binabasa ko ng isang araw, doon sa Titus And he was compelled to be circumcised, sabi niya. Pero pagdating sa Tagalog, maling-mali talaga. Hindi siya pinilit para matuli, sabi niya He was, sabi na nga he was compelled. Pinilit na nga siya Tapos sasabihin doon, hindi daw siya pinilit na patuli. Natuli nga yung kapatid ko, sa tandaan niyang yun Natuli siya Diba, mga kapatid ko? Yan. So, manalangin na po tayo. May ito po tayong manalangin, mga kapatid.
Kasi 9 o'clock na po. Sige po, manalangin po tayo. Ama namin Diyos na mga Panginoon sa lahat. Lord, nasaktan mo na nagitipa pasturo na po. Nagkirikat mo gamin natin tid mga ministeryo po. Mabali na po. Kasi mo nga talaga. You give us ministry, Lord, to preach your gospel, to preach your mystery and prophecy and message to your people. Our dear Father, I know, God, that you are doing this, Father God, for your purpose and will. To unite all the pastors out there to be one, especially those pastors that you have called in these end times, according to your heartbeat, our dear Lord Jesus, our dear Father. And Lord, we offer to you our lives always. We offer to you our lives as living sacrifices, holy and acceptable unto you. And Lord, whatever sin that we have sinned, our dear Father, we come before your throne. Lord, cleanse our hearts and cleanse our souls and cleanse our spirits. Create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. And restore to us the joy of our salvation. And we offer to you our lives, Lord, as living sacrifices, holy and acceptable unto you. This is the reasonable service of worship before your throne, our dear Father. And thank you so much, Lord, and we give you all the glory always. And bless niyo po ang mga pastors po sa Pilipinas, Ama ko. Hopefully, Lord, po ay magising po sila. Sana magising na sila, Ama ko. At maging pagpapala po sila sa mga mananampalataya po sa simbahan. Maraming po salamat. In Jesus Christ's mighty name we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray and I pray. Amen and amen. So, shalom dears. Thank you, Lord, sa buhay mo, Brother James. Amen po, Pastor Eric. Nalapit na pong anniversary. Konting tulog na lang. Ayan po. Hallelujah po. Amen po. Bye-bye.